Tayo manalangin, minsan pa. Dakilang Diyos, aming Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, muli kaming sama-samang dumudulog sa iyong paanan. Na tunay, hindi kami makakalapit sa iyo at makakatayo kung wala ang salita na inilagay sa aming mga puso. Salitang punong-puno ng biyaya at katotohanan, hallelujah, na patuloy na nagpapalaya sa bawat isa sa amin at patuloy na naghahatid sa amin upang magawa ang iyong nais. Dakilang Diyos, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Tulungan mo kami na sa mga huling araw na ito ay higit naming maipasakop ang aming sarili sa iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus, na iyong lubos na kinalulugdan. Sapagkat siya ang aming leader, siya ang ulo ng iglesia, Panginoong Diyos. At tulungan mo kami na magkaroon ng higit pang pagkakilala sa Kanya. Sapagkat habang nakikilala namin siya, ikaw ay lubos din naming nakikilala. Aming dalangin ang lahat ng ito. Sa gabing ito, kalakip ng paghiling ng pagbasbas mo muli sa iyong mga salita. At ito'y magkatidnawa ng pagpapala sa bawat isa amin. Sa anumang paraan, Panginoon, na magiging blessing ito, mangyari ito. Dalangin namin ang lahat ng ito sa mo, hinihiling at pinagkatiwala sa iyo lamang at sa iyo pong dakila at banal na pangalan. Aming Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid. Tayo po yung makakaupo na. Binabati ko kayo ng magandang gabi, mga mahal kong kapatid. Salamat sa inyong cooperation, sa mga urgent na pagbabago. Kagaya ngayong gabi, from 6 p.m. ay ginawa nating 5:30. Ay naisip ko ngang maging 5 p.m. Mas maaga, kaya lang habi ko, may mga estudyante at yung iba ay mayroong mga trabaho at may mga tindahan at yung iba naman, yung mga nanay ay mag-aasikaso pa. So sabi ko, yung 5:30 ay marahil ay magiging magaan para sa lahat. So samahan niyo ako sa aklat ng 2 Peter. Di ko na po kamo patindugon, mga kapatid. 2 Peter chapter 2, beginning at verse 6, then up to verse 10. Sabi po sa verse 6, "In turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overthrow, making them an example, halimbawa, unto those that after should live ungodly." So, adi po kuno Sodom at Gomorrah ay ginibong abo ng Panginoon. Hinatulan niya na ginibong pinakahalimbawa sa mga tao na mimuway na masama na o dapat kakilala sa Diyos. Verse 7, "And delivered just Lot speaks with the filthy conversation of the wicked. For that righteous man dwelling among them, and seeing and hearing, beats his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. But chiefly them that walk after the flesh, in the lust of uncleanliness, and despise governments. Presumptuous are they, self-willed. They are not afraid to speak evil of dignities." Tagalogin nga natin ang verse 10. "Tatapwat, lalong-lalo na ang mga nagsisilakad ng ayon sa laman, sa masamang pita ng karumihan, at nangapupuot sa pagkasakop." Ibig sabihin, pamunuan, mga mahal kong kapatid. Pwedeng nasa sa government, sa literal, o kaya sa simbahan, meron tayong pamunuan sa simbahan, merong governments. At itinuro ito sa atin ni Pablo sa mga sulat niya sa mga taga-Korinto na merong government. Sa church, merong operations and administration. Sabi pa dito ni Apostol Pedro, mga pangahas, mapagsariling kalooban. So pag sinabi kasi mapagsariling kalooban, talagang hindi yan makikinig
sa ipinapangaral, itinuturo o ipinapayo sa kanila. Kung ano yung gusto nila, ito yung masusunod. At ang sabi pa diyan, sila'y hindi natatakot na magsialipusta sa mga pangulo. So, ulitin ko, may dalawang sangay ng government. Government sa literal, sa bansa natin, at government sa spiritual, which is ang leader natin ay si Kristo. So ang titingnan kasi natin dito, mga mahal kong kapatid, ay may kinalaman sa pagkakilala sa ating Panginoon. At sa Jude chapter 1 verse 7, so sinuport ito ni Jude, sabi diyan, verse 7, even as Sodom and Gomorrah. So si Jude, hindi lamang Sodom and Gomorrah yung kanyang tiningnan. Sabi niya, yung mga karatig na bayan ng Sodom and Gomorrah ay sinunog ng Panginoon. So hindi pala yung Sodom and Gomorrah lang, mga mahal kong kapatid, may mga nadamay. Cities, even as Sodom and Gomorrah and the cities about them in like manner. Anong ginawa? Sinunog. Bakit sila sinunog? Giving themselves over to fornication and going after strange flesh are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. So, dinanas nila ang hatol ng Panginoon na apoy, mga kapatid. Ang naglalagablab na apoy na ipinaulan ng Panginoon sa mga syudad na ito. Then sa Luke chapter 17, verse 28, sabi sa verse 28, likewise also, as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. The cities of Sodom and Gomorrah and the cities thereby. Sabi sa verse 30, even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. So headship ito, mga mahal kong kapatid. I-relate ko yung paksang ito sa mga napakinggan natin noong mga nakaraan na may kinalaman sa union, sa pagkakaisa ng ulo at ng katawan. Ang meron kasi sa paksa natin about ito sa rapture, about ito sa revealing ng Son of Man, at about sa tribulation na magaganap sa mga huling araw. At may mga bagay na ipinahayag ang prophet para makita natin kung ano yung panahon na ating kinabubuhayan, mga kapatid. So, ang paksang ito ay dumating sa akin habang ako ay nagbabasa at nanunood ng mga news. Nahihilig po kasi akong manood ng mga news ngayon, magbasa ng mga balita kahit sa radyo. Kadalasan nga po kapag bumibiyahe ako ng van, dati ang ginagawa ko ay more on nakikinig ng music sa cellphone, sa Spotify. Kaya lang dahil medyo pangit po yung speaker ng van, mas gusto ko na lang makinig ng radyo. At naghahanap ako ng mga balita na nandoon sa radyo at halos ang napapakinggan ko ay may kinalaman sa government natin, NABWA, Rinconada, Kamsur, kasi mga Bicol yung balita at na malaking tulong. Naririnig natin yung mga updates sa panahon at sa mga nangyayari sa gobyerno natin. At the same time, may mga maririnig ka din ng mga about sa mga so-called denominations. Kagaya nung nakaraan, yung napakinggan namin ay yung si Kibuloy, natatakbo ng pagkasenador at maraming mga bagay na ipinahayag doon. At itong paksang ito ay dumating sa akin sapagkat hindi naman lingid sa inyo, sa ating lahat, at nabanggit ni Brother Wilson kanina, yung nangyayari sa California, mga kapatid, sa Los Angeles. At according sa mga pahayagan, sa mga na-interview, mismo ang mga nasa katungkulan sa syudad ng Los Angeles ay hindi sila makapaniwala sa nangyari. At sinasabi nilang first time ito sa kasaysayan ng Amerika. Sabi pa ng isang opisyal, sabi niya, one of the most devastating and terrifying
na nangyari sa kanilang lugar. At talaga naman, kasi kahit tayo, marahil kahit kayo na nabubuhay, may mga matanda dito, ngayon nyo lang ito nabalitaan na may ganitong uri ng wildfires. At hindi ito nagkataon lamang, mga mahal kong kapatid. Lahat ng bagay ay kontrolado ng Panginoon. Sabi ko nga, ito ay wake-up call ng Diyos. At hindi nagkataon ang mga nangyayaring ito, lalong-lalo sa California, sapagkat ang propeta natin ay merong mga prediksyon, merong mga nadarama sa kanyang puso na gagawin ng Panginoon para sa bansang Amerika. Yung hula niya na ang Los Angeles ay lulubog sa ilalim ng dagat. Yung pangitain niya na pampito na kung saan ang Amerika ay magiging ashes. Babagsak ang atomic bomb at ang Amerika ay talaga namang magiging abo. Debris, sabi ng prophet. So alam natin kung anong mangyayari sa mga huling araw na ito, mga mahal kong kapatid. Pero napakainam na nasusubaybayan natin ang tinatawag na current events. Kaya nga sa mga ministerial meeting, ang number one topic lagi, bago pa magkaroon ng pagtatalakay sa mga agenda, laging ang number one ay current events. Sapagkat ang sabi ng scripture, magbantay tayo. Diba? Matthew 24, watch. May mga inisa-isa ang Panginoon na mangyayari at kinakailangan nating bantayan ang current events. At habang binabantayan natin ang nangyayari sa labas, ay tingnan din natin kung ano yung nangyayari sa loob ng iglesia. So dapat balance. So sa kaunting background lamang, kasi yung iba marahil ay hindi nagbabasa ng news o nanonood ng balita, may papakita kong mga larawan na sinend kay Sir Mary Ann at ilang mga detalye sa nangyayaring wildfires na ito, mga mahal kong kapatid. So nag-highlights na lang ako, dinotes ko na lang yung mga importanteng bagay na nakita ko na mayroong application sa spiritual, mayroong pagtitipo. Ipakita mo yung mga larawan, Sir Mary Ann. Isa-isayin natin. Mabilisan lang, hindi tayo magpapakaabala. Para lang sa mga, yan, tutong na yan, mga mahal kong kapatid. Ganyan po kalaki yung nasunog na. Mga ashes na po yan. Talagang makikita nyo, gray na. The next. Bilisan natin. Nagahang. Yan yung panahon na may usok pa, may nag-aapoy pa. The next. Para lang makita nyo, yan panahon na talaga nag-aapoy. Nagsimula sa kabundukan, sa mga kagubatan. At dahil sa sobrang laki ng apoy, mga mahal kong kapatid, alam niyo ba kung gaano kalaki yung gumagapang na apoy? 4 na football fields. Gaano kalaki ang 4 na football field na apoy na tumatakbo, na gumagapang papunta sa syudad. Ini-imagine ko po itong lugar natin, yung palayan natin, mula sa kalsada nila Brother Nilson, kalsada sa Lumida Compound, dyan sa pinapasukan natin, at kalsada dyan sa Zone 7, at kalsada sa Zone 6, ganyan po ang isang football field. Kasi ang sukat ng isang football field ay 100 meters by 70 meters. So itong church natin, itong buong building natin, ang sukat nito mga kapatid ay 7 meters by 14 meters lang. So gaano kalaki ang 100 meters by 70 meters? At binubulay ko ngayong paligid natin, 4 na ganong kalaking apoy in a minute. Gaano kabilis yung apoy na yon, lumalamon sa mga syudad na yan, mga mahal kong kapatid. Halos 6 na syudad ang tinupok. 32,000 hectares lahat. 32,000 hectares. Alam niyo ba kung gaano kalakang isang hektarya? Di ba? So itong buong palayan na ito, siguro mga 2 hektarya ito, Brother Intoy, no? So yung napapaikutan tayo ng kalsadang 4, papunta sa Zone 7, papunta sa Zone 4, Zone 5, Zone 6, sabihin natin 2 hanggang 3 hektarya yan. Eh yung nasunog, yung sinusunog, para kung titingnan natin, parang napakaliit lang mga kapatid, pero according sa news, 32,000 hectares pag pinagsama-sama lahat. At alam niyo ba kung ano yung pinagmulan ng apoy? Ito, di ko to sinama doon sa
Marami akong hindi naisama doon sa bulan kasi pinaikli ko lang yung pangangaral ko. 1 oras lang. Kaya ang dami kong nilaktawan. Ito, yung sinasabi ko sa inyo ngayon, yung pinapakita ko larawan, hindi na ito nila nakita at narinig. At pwede nating itipo ito sa spiritual, makakakuha agad tayo dito ng mensahe. Alam niyo ba kung bakit nag-apoy ang mga syudad na yan, mga kapatid? Bagamat may mga prophecy, mayroong mga prediction ng propeta, pero in literal muna, in natural, ang dahilan ng pag-apoy ng mga syudad na yan na nasa California ay dahil sa dalawang kondisyon ng lugar. Una ay dry at pangalawa, mainit na malakas na buga ng hangin. So, yung word mismo dito, what led to the fires? The combination of droughts or dryness. Pagiging tuyo. Drought conditions. At yung isa, sabi dito, a powerful winds. So, pag sinabi pong powerful winds, mga kapatid, alam naman natin, pinangaral ko na dati, ang hangin ay naglalarawan sa mga aral, prinsipyo ng tao. Di ba? At ang kondisyon naman ng pagiging dry, hindi maganda yan. Kaya, alam nyo, nung binubulay ko ang paksang ito, nung una, nakatingin lang ako sa California, pero habang lumalawak ang aking pagtingin, nadadivert lamang ang atensyon ng mga tao sa nangyari sa California, pero ang hindi nila alam, tagal lang merong nasusunog ng mga syudad at mga tahanan. Na ang sumusunog ay hindi literal na apoy, kundi ang espiritual na apoy ng pagkapahamak. Marami ng mga tahanan ang winasak ng apoy na ito. Ng pagiging tuyo na ito at pagiging mainit. Hindi init na galing sa Diyos, hindi apoy na galing sa Diyos, kundi apoy na namumugnaw, naninira. Tama ba? Kaya kapag ang isang mananampalataya, ang isang bayan ay naging tuyo, naging dry, at wala sa presensya ng Panginoon, alam mo kung anong pwedeng mangyari? Destruction. At isa sa sinisising dahilan ng hindi rin naagapan agad na pag-apula sa apoy dahil yung pinakamalaking stakan ng tubig sa California, they found out na walang laman, walang tubig. Di ba? At kapag in-apply naman natin sa spiritual, mga mahal ko kapatid, ano yung tubig? Ang salita ng Diyos. Kaya tuyo, kasi walang tubig. Kaya kung nakatingin kayo sa nag-aapoy na California, ang tingnan nyo, sarili nyo ngayon. Dahil baka yung puso nyo, yung ating pagkatao, yung tahanan natin, unti-unti nang nilalamon ng apoy. Hindi apoy ng Diyos. Hindi apoy na nagpapaalab sa atin sa paglilingkod, kundi apoy ng galit. Nagniningas na galit, sidhi ng mga damdamin na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. At kapag hindi natin yan naapula ng tubig ng salita ng Diyos, mapapahamak tayo. Kaya ano ang nagdadrive sa atin, mga kapatid? Anong kondisyon natin? Are we dry? Individually, ang pamilya ba natin dry? Nararamdaman ba natin sa ating mga tahanan ang presensya ng Diyos, ang tubig ng kanyang salita? Dahil matagal na pong nanlalamo ng apoy na ito. Sabi pa nga ng ibang mga mensahe, ang lake of fire daw nandito na sa lupa. Well, ginawa nilang literal, pero I do believe spiritually, yung apoy na hindi nakikita, na sumisira sa buhay ng mga tao. Diba? Nagniningas na galit. Sabi pa nga ng kasabihan, huwag niyong paglaruan ng apoy. Kasi ikakapahamak niyo yan. So yan, isang punto kaagad, mga mahal kong kapatid. Ang dahilan ng wildfires na yan, hindi maapulang apoy, dahil sa pagiging tuyong kondisyon at sa malakas na hangin. Kaya kapag marami kayong naririnig sa paligid niyo, naririnig sa kalooban niyo na hindi salita ng Diyos, hindi tinig ng Panginoon, at tuyo ang kalagayan niyo, mag-aapoy kayo. Matututong kayo. Napapansin niyo na lang, wala kayong gana sa gawain. So yan po ang nangyari sa California. Sabi ko nga, hindi nagkataon ang mga bagay na yan, mga kapatid, sapagkat ang mga natural na bagay ay pagpapakita sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa spiritual. So siguro sapat na yon yung background natin. Nais kong bumasa. Ituloy natin para makita niyo pa ibang larawan bago tayo bumasa ng quote. So, ang daming nag-post niyan, mga news.
page, iba't ibang mga news page, at kahit mga kilalang mga tao, ng mga caption nila diyan ay apocalyptic scene in Los Angeles, California. At galing po yun sa video, mga kapatid, yung picture video yan. Habang binibidyoan niyan, ang mga tao ay talagang natataranta. At ang dami kong napakinggan ng mga na-interview, mga kapatid, nag-iiyakan sila. Makikita nyo yung mga taong hindi alam yung kanilang gagawin. Sabi pa nung isang na-interview na tatay, sabi nung lalaki, for almost 40 years, siya at yung kanyang asawang babae ay pinaghirapan nilang ipundar yung properties nila. Pero isang pagkakataon lang na napangyayari, yung pinagpagalan nila, pinag-ipunan nila sa loob ng 40 years, biglang naglaho. At ang sabi ng lalaking ito, hindi namin alam kung anong aming gagawin. Kang isa pang nakikita ko dito, mga mahal kong kapatid, kapag in-apply talaga natin sa Sodom at Gomorrah, ang mga tao kasi sa Sodom at Gomorrah, and even Lot, na impluensyahan si Lot, nang ang nakikita sa Sodom and Gomorrah ay mga material na bagay. Di ba? Nakapokus sila sa kaligayahang pangmaterial, sa laman. Kaya nga si Lot, pinili niya ang Sodom at Gomorrah sapagkat nakita niya ang kagandahan ng Sodom at Gomorrah. More on material ng mga bagay, worldly things. Next, yung before and after, tingnan niyo. Yung sinunog po ng mga bahay, hindi po mga squatter, mga kapatid, mga mansions. Naghahalaga ng mga 50 million US dollar, 20 million US dollar, 30 million US dollar, wala pong squatter dyan. At marami sa mga taong nandiyan na build nilang kanilang properties na hindi kagaya ng mga artista at politiko na may mga 3 bahay, 5 bahay, pero yung mga nandiyan na nakapagpundar, kagaya nung na-interview, once and for all, nawalan sila ng kanilang ari-arian. At saan sila ngayon pupunta? Kaya tayo, mga mahal kong kapatid, di ba, ang isa ding ipinapakita sa akin ng senaryong ito, huwag tayong mag-invest sa mga bagay ng mundo. Di ba? Si Lot, pinili niyang Sodom at Gomorrah dahil na-influensyahan siya na tumingin sa mga bagay ng lupa. So nais kong bumasa ng quotation ng prophet bago tayo mag-proceed. Unahin natin itong keyword, Sister Mera, at paki-search mo. Repent, then comma, Los Angeles. 1 hit lang yan. Meron tayong 3 quotation na babasahin. Simulan natin sa paragraph 229. Sabi ng prophet, that is solemn warning. We don't know what time, and you don't know what time that this city one day is going to be laying out here in the bottom of these oceans. O Capernaum, said Jesus, thou who exalted into heaven will be brought down into hell. For if the mighty works had been done in Sodom and Gomorrah, it have been standing to this day. In Sodom and Gomorrah lays in the bottom of the Dead Sea. So sabi ng prophet, ang Sodom and Gomorrah ngayon ay nasa ilalim na ng karagatan ng Dead Sea, mga kapatid. Kaya nga sa pag-aaral sa history, bago nilubog ang Sodom at Gomorrah, tinupok muna ng Panginoon ng apoy. Kaya nakikita natin yung paghahalin tulad ngayon sa California. Nasabi pa nga sa mga pag-aaral, ano ang magiging kondisyon ng lupa ngayon ng California? Sa tindi ng apoy, mga kapatid, mas lalong humina ang pundasyon ng lupa. Na kung ang California, ang Los Angeles ay wala ng lupa sa ilalim, uka na lang. Di ba, nakakapit na lang doon sa dulo. Na kinakailangan yung nandoon sa dulo, yun ang makat. At dahil sa apoy na ito, mga kapatid, sabi sa mga pag-aaral, pag-usap-usap ng mga manggagawa, papahinain nito ang pundasyon ng lupa. Sabi pa dito, next, 231, Sir Mary Ann, thou city who claims to be the city of the angels, who has exalted yourself into heaven, and sent all the dirty, filthy things of passions and things, till even the foreign countries come to hear
to pick up your filth and send it away to your pine churches and steeples and so forth the way you do. So, ipinakita ng propeta yung dalawang magkaibang senaryo. Yung mga taong makasalanan na nasa labas at mga taong makasalanan na nasa loob ng mga simbahan. Mga taong marumi ang paraan ng pamumuhay, nag-i-enjoy sa mga bagay ng mundo bilang hindi mananampalataya, sapagkat ang California, ang Los Angeles, mga kapatid, ang tawag niyan, the capital city of world entertainments. City of Hollywood yan. Andyan lahat. At ang mga tao ay pumapariyan para mag-enjoy. Pero hindi nakaligtas yung mga simbahan na naglalakihan, si Joel Osteen, taga California. Di ba? May mga simbahan sila diyan, yung mga kilalang mga so-called prophets, apostles ng denomination andyan sa California, sa Amerika. Sabi ng prophet, ang mga ito ay nagkagandahan ng inyong mga simbahan, pero ang paraan ng inyong pamumuhay ay marumi. Sabi pa dito, remember, one day. So andito na, nagpa-prophesy na ang prophet. Remember, one day, you will be laying in the bottom of the sea. Your great honeycomb under you right now. The wrath of God is belching right beneath you. How much longer He will hold this sandbar hanging out over that? When that ocean out yonder, a mile deep, will slide in there, plumb back to the Salton Sea, it will be worse than the last day of Pompeii. Prophecy po yan. Hindi po yan preaching and teaching. Pag ganyan po ang pangungusap, ang tawag natin yan, prophecy. Kamisan may mga pangaral sa pulpito, nakala natin pangaral lang. Pero kagaya na yan, mga kapatid, kapag nagbitaw with inspiration, ang pagiging propeta ay kumikilos. Bagamat totoo, may prediction si Brother Branham, sinabi niya mismo 1964, I predict. Di ba pwede magkamali si Brother Branham sa prediction niya? Pero pag ito, tingnan niyo, prophecy yan, mga mahal kong kapatid. Damang-dama, kung papakinggan niyo pa yung video niyan, papakinggan niyo yung audio, talagang iiyak kayo. The way na sinasabi yan ng prophet, sino nakapakinig na? Repent, Los Angeles! Repent! Kasi may kadugsong pa yun sa baba. Di ba? Repent, the rest of you! At talagang madadala ka sa damdamin ng prophets. Sabi diyan, repent the rest of you and turn to God. The hour of His wrath is upon the earth. Flee. 1965 yan Flee while there's time to flee and come into Christ. Another quote, ayoko magpakaabala, mga kapatid, para maibigay ko yung mga punto ko. Another quote, so ang paksang yan ng prophet ay nasa paksa niyang 1965, Choosing of the Bride. Din itong pangalawa, sa paksa niyang, Lend not unto thy own understanding, January 1965, i-search mo, Sister Mary Ann, ang keyword na, it was a modern Los Angeles. Sana makuha natin to ng 7:30, mga kapatid. It was a modern Los Angeles. Yeah. Paragraph 129. Yeah, dyan na lang. Yeah. In the days of Lot, just before the world was fire-born the Gentile worlds, the Sodomites, there were homosexuals, mga bakla, mga kapatid, perversions, everything in the worlds. It was a modern Los Angeles. So sabi ng prophet, ang Sodom and Gomorrah ay modern Los Angeles. Pero hindi doon nagtapos, mga kapatid. Kaya hindi lamang tayo nakatingin sa nangyayari ngayon sa California. Nagpatuloy siya, sabi niya, not a modern only Los Angeles, but a United States, ang buong Amerika. Not only in United States, but a world, ang buong sanglibutan. Ang paraan ng pamumuhay na naroon sa Sodom at Gomorrah ay nakita sa California, sa Los Angeles. Diyan kasi nagsimula. Kaya nga, di ba, aware naman tayo na yung pagsusuot ng pantalon ng mga babae, nagmula diyan sa Amerika. Yung paraan ng mga pamumuhay ng mga tao, yung passions, nanggaling sa Amerika.
Sabi dito, it sure was perversion. Man lost their natural source of life and their natural understanding of common sense become perverted by an evil spirit that changed the whole course of their natural life. And they were possessed with demon spirits. So see, yan daw po ang panahon nating kinabubuhayan, mga kapatid. Then last quote, i-type mo, God will sink that place. Isang hit lang din niya, Sir Mary Ann. God will sink that place. 1964. Sink. Ilulubog. S-I-N-K. Sink. Yeah. Tas mo, as I preach, doon na lang. Yan, as I preach na lang. Yan yung sinasabi ko sa inyo na pinangaral ni Brother Branham, Christmas, yung topic niya, the world is falling apart. Nabanggit ko na sa inyo dati at binasa ko yan nung mga nakaraan, mga kapatid. Sabi ng prophet, as I preach on once somewhere about a Christmas message, the world's falling apart, and the world again is just about to come to pieces. Look at the earthquakes over here in California. I predict. So iba yung prediction sa prophecy. I predict before the coming of the Lord Jesus that God will sink that place. Ang alin? Yung LA, mga kapatid. I believe that Hollywood and Los Angeles and them filthy places over there. So parang nakikita natin yung sulat ni Pedro na hindi lamang yung Sodom at Gomorrah ang nilubog, kundi pati yung mga karatig na bayan. Kaya nga yung sinunog, 6 na bayan, mga kapatid. Sabi ng prophet, yung Los Angeles, yung Hollywood, ay ilulubog ng Panginoon sa dagat. At ang mga lugar na masama, na nasa Kanya, that God Almighty will sink them. They will go beneath the bottom of the sea, and so much sin, you see, it's the barrier. Pagpatuloy natin. Civilization has traveled with the sun. And started in the east, going west, and now it's at the west coast. If it goes any further, it will be back east again. So that's the barrier. And sin has traveled with civilization. So ang kasalanan daw po ay tumatakbo. Bumibiyahe kasabay ng sibilisasyon. Ibig sabihin yung pamumuhay ng mga tao, paraan ng pamumuhay. And it becomes the cesspool of all ages. Things they do that human beings in any other age would not have thought of such thing. Woman has thrown themselves to such a filth till no woman in any age would ever thought of such a thing as we do today. So sa unang kapanahunan daw ng iglesia, ay hindi man lang naisip na yung hindi nila nagawa ay magagawa sa panahon natin. So ibang-iba yung panahon natin, yung Laodicea, mga kapatid. Sabi pa dito, and then still call ourselves Christians. What a disgrace. So maraming nagsasabing Kristiyano sila. Ang mga denomination, they are all Christians according to them. Pero sabi ng prophet, what a disgrace. Sapagkat yung mga babae, pinapayagan nilang magsuot ng ayon sa panlalaki. Yan ang nakikita natin. Sa ating panahon, then tuloy natin. No wonder the great prophets raised up. And he said, I am not a prophet, nor the son of a prophet, but said, the lion has roared, and who cannot fear? And God has spoke, and who can keep from prophecy? See, there's something that's got to call out. So merong paraan ng Diyos para tumawag at manawagan, mga kapatid. Then paragraph 50. Dito tayo magtatapos sa quote na ito. We're in a critical hour. The world is. But the church, the real church, not the denomination, but the church itself is ready for the greatest triumph it ever made. The coming of the groom to the bride. Unity. Yun ng groom and bride, mga kapatid. Headship. So mamaya tutungo tayo riyan.
Kasi mahirap po, kagaya ng mga narinig natin, mahirap sa isang iglesia na walang ulo, na walang pangulo, na walang pamahalaan. Kung inakala nyo na ang simbahan ng Panginoon ay walang government, nagkakamali tayo, mga mahal kong kapatid. Lininaw yan ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Nagkagulo ang mga churches sa panahong nagdaan. At iniaayos ng mga apostol ang mga suliranin na ito. At nilinaw ni Pablo kung ano meron sa simbahan. Merong iba't ibang operations. Merong iba't ibang administration, mga pamamahala at mga panunungkulan. At kinakailangang makita natin ito na umiiral, mga mahal kong kapatid. Kung paano, sabi ng scripture, sabi ng kasulatan, sabi ni Pablo, ang ulo ni Kristo ay ang Diyos Ama. Di ba nagsimula yan sa mga anak? Ang ulo ng mga anak, sabihin natin ang kanyang tatay, ang mga magulang. Ang ulo ng mga anak, ang mga kabataang nandito, ang tatay ninyo. At kahit yung asawang babae, ang ulo nila ay ang kanilang asawang lalaki. At ang ulo naman ng lalaki ay si Kristo. At ang ulo ni Kristo ay ang Diyos Ama. At ang ulo ng iglesia ay si Kristo. Alam niyo, mga mahal kong kapatid, kung hindi natin maiintindihan ang bagay na ito na naisipahayag ng Panginoon sa atin, mahihirapan po tayo. Kinakailangan nating malubos na makilala ang Panginoon sa buhay natin. Kinakailangan meron tayong pagpapasakupan. So tingnan natin, nakita natin yung scripture na binasa natin at yung quote, saan ba nagsimula ang bahaging ito? Ang ating tinatalakay about sa Sodom and Gomorrah. Kunting background tayo, mga kapatid. I-notes nyo na lang. Sa Genesis chapter 12, i-note nyo, tinawag ng Panginoon si Abram. Ang pangalan niya doon, Abram pa. Mula sa Babylonia, pinalabas siya ng Panginoon at si Abram ay nakinig sa Diyos, mga kapatid. At nang lumabas si Abram, ang kanyang pamangkin na si Lot ay sumama. Familiar tayo sa kwentong ito. Di ba? Ang buong chapter 12, tinawag si Abram at sumama si Lot. Pagdating sa chapter 13, yung magkasamang Abram at Lot ay nagkaroon ng hidwaan. Di ba? Naipangaral ko na rin ito dito ng paulit-ulit na tinitipo natin ito sa mga simbahan, sa mga mananampalataya. Yung mga servants ni Lot at mga servants na Abraham, nag-aaway-away dahil sa pastulan. Di ba? Yung mga pinagpapastulan ng mga servants ni Lot at pinagpapastulan ng mga servants ni Abraham, nagmi-mix-mix na, nag-aaway-away. Kaya kinakailangan magkaroon ng total separation. Ngayon, ang ginawa ng Diyos ay kinausap niya si Abraham, sabi, hindi maaring magpatuloy kayong ganyan. Kinakailangan niyong maghiwalay. Kaya nang kinausap ni Abram si Lot, mga mahal kong kapatid, pinapili ni Abram si Lot kung saan niya gusto. Ito, binigyan ko ito ng diin sa bulan. Natingnan niyo po yung ginawa ni Abraham, mga mahal kong kapatid. Hindi si Abraham yung unang pumili. Di ba? Bagamat alam ni Abraham kung saan yung magandang lugar, minsan na rin siyang naimpluwensyahan ng mundo. Natisod at tinalikuran yung pagtawag ng Panginoon. Nang siya'y tinawag papuntang Promised Land, nang makita ni Abraham yung pagkagutom, pumaroon siya sa Ehipto. At nahabang andun na sila sa lugar na yon, mga mahal kong kapatid, pinapili ng Diyos si Abraham, mamili ka. Kailangan yung maghiwalay ni Lot. Pero nang kausapin ni Abraham si Lot, mga mahal kong kapatid, ang una niyang pinapili, si Lot. Kaya dapat sa mga mananampalataya, laging una, yung iba. Di ba? Hayaan ang pagtatalaga at pagtakda ng Diyos yung mangyari sa buhay mo. Kasi minsan, kapag tayo yung nauuna, mga kapatid, pag inisip natin yung sarili natin, kadalasan, doon tayo napapahamak. Doon tayo nagkakamali. Katingnan nyo yung nature, yung ugali na meron si Abraham. Pinapili niya si Lot kung saan niya gusto. Tiningnan ni Lot ang buong kapaligiran, ang kalawakan ng lupa, yung kalaparan, at nakita niya yung kagandahan ng Sodom at Gomorrah. At hindi siya nagdalawang isip na pumili. Ang pinili ni Lot ay ang Sodom at Gomorrah.
Kaya makikita natin dito yung puso ng isang tao, mga kapatid, sa kanyang pagpili. Alam naman natin kung anong tinitipo ni Abraham at ni Lot. Si Abraham, ang tinitipo niya ay ang nobya ni Kristo. Diba? Ang mararapture. At ang tinitipo naman ni Lot ay yung mga maiiwan sa rapture. Na kung saan ang isa sa kalikasan nila, ang kalagayan ng kanilang puso, ang kanilang puso ay nakatingin sa mga bagay ng mundo. Kaya nga magkukulang sila ng langis, mga kapatid. Magkukulang sila ng kapahayagan. Magkukulang sila ng pagkaunawa at pagkakilala kay Kristo. Sa kawalan nila ng pagpapasakop sa Panginoon, sa kakulangan ng pagkakilala sa Panginoon, maiiwan sila sa dakilang kahirapan. Sa pagpapatuloy ng mga verses, nang pumili na si Lot, mga kapatid, ang napili niya ay ang Sodom at Gomorrah, na tinawag ko itong land of pleasures. Lupa din yon. Kaya lang lupa, lugar na kung saan punong-puno ng kasiyahang makamundo. Worldly, materialistic. At ang naiwan kay Abraham na hindi pumili, na ipinagkatiwala sa Diyos ang kanyang kapalaran. Ang naiwan sa kanya, mga kapatid, hindi nagkataon ng mga bagay na ito. Ang naiwan kay Abraham na hindi napili ni Lot, ang lupain ng Kanaan. At alam naman natin kung ano yung lupain ng Kanaan. Ang lupain ng Kanaan ay ang promised land, land of the promise. Sa dami ng pipiliin ni Lot, ang naiwan yung Kanaan. Siguro habang tinitingnan niya, ito sa akin, yung mga lugar na yun, sabi ng Biblia, ang naiwan kay Abraham, ang napakay Abraham, ay ang lupain ng Kanaan. Kaya tingnan niyo pagkakaiba. Yung isa, ang napili ay lugar ng kasiyahan sa mundo, land of pleasures. At ang naiwan naman kay Abraham ay ang land of the promise. Kaya binigyan ko to ng diin. Dito, di ko nabibigyan ng diin, mga kapatid. Kunting pasakalye na lang, pagbibigay daan, na kapag inuuna natin ang sarili natin, mapapahamak tayo. Pero kapag inuna natin ng iba, kapatid naman natin si Lot pulis nga lang. Diba? Kaya yung walang pagmamahal sa mga foolish at isinasantabi ang mga foolish ko, no, delikado yan. Diba? Alam natin yung pagtitipo dito. Yung iba kasi, kapag hindi nila kauri ng pananampalataya at tila ba merong hindi pagkakaintindihan, nagkakaroon ng hidwaan, pag nagkaroon ng hiwalayan, ang turing kaaway na. Pero tingnan nyo, paano tinuring ni Abraham si Lot? Kapatid pa rin. Kaya nang hatulan ng Panginoon Sodom at Gomorrah, anong ginawa ni Abraham? Naging mediator siya. Namagitan pa rin siya sa kapatid niya na nakikipag-away sa kanya. Pero maraming simbahan ngayon, mga kapatid, ibang separation yung nangyayari. Galit, puot, di ba? May mga ganon. Kaya magandang aral ito para sa atin, so hindi ko bibigyan yan ng diin sa gabing ito. Then sa mga pagpapatuloy, talo na lang tayo sa chapter 18. Pagdating sa chapter 18, mga kapatid, ang Panginoon ay nagpakita kay Abraham. So ito na yung tinatawag natin na revealing of the Son of Man. Dahil kung walang pagpapakita, bago ang tribulation, bago ang rapture, bago nagkaroon ng pag-iisa, itong si Abraham at ang Diyos, kinakailangan mo nang magkaroon ng appearing. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Nagkatapang tao siya as a Son of Man, the Son of Man. Naging sugo siya, nakagaya ng dalawang anghel na sugo din sa Sodom at Gomorrah. Pero tingnan nyo yung pagkakaiba ni Abraham at ni Lot. Nang dumating ang Panginoon sa anyong tao bilang the Son of Man, nang mag-appear kay Abraham, bagamat 3 lalaki ang nakikita niya, merong kapahayagan si Abraham paano sumamba sa Diyos. At meron siyang kapahayagan at pagkakilala sa Panginoon kung sino siya. Nag-enmorphe yun, mga kapatid, nag-enmorphe. Pero habang papalapit ang Panginoon kay Abraham, sumamba siya. Chapter 18. Diba? At kinausap niya ang Panginoon. At ang sabi ng lingkod na ito na si Abraham, My Lord. And said, My Lord. 3 ang nakikita niya. Pero alam niya kung anong pagkakilala niya sa Panginoon. May malinaw siyang pagkakilala sa Godhead.
Sino si Kristo? Mga kapatid, bagamat ang Panginoon nag-anyong tao, alam niya kung sino ang nagpakita sa Kanya. Hindi to tao lang. Alam nyo, meron tayong kasamahang mga end-time message. Nung nakaraan lang, nababasa ko yung post, Father Jeff, nung napuntahan nating simbahan ng isang brother elder doon, na post about sa Godhead. At lalo ko naiintindihan yung Godhead nila. Ang Godhead nila ay, ang Panginoon ay hindi nag-exist sa panahong nagdaan, kundi nag-exist lamang sa panahon ng New Testament. At habang nababasa ko yung doktrina nila, talagang sabi ko, napakalayo nito sa Bible. Pero tayo alam natin, ang Panginoon nag-exist from the beginning. Hindi sa panahon na pinanganak siya ni Maria. So meron po kasing mga message believer, mga kapatid natin, na pagkakilala nila sa Son of Man, the Son of Man, ay tao lang na naging Diyos. Pero sa atin, sa pag-aaral natin, sa pasimula pa, siya'y Diyos na tao. Ang pagiging tao niya, nandun na. Kaya lang hindi siya taong sinungaling. Diba? Siya yung tao na nang lumitaw si Kristo ay pinakitang ibang uri ng tao. Tao na malinis at walang kasalanan. So sabi ni Abraham, My Lord, if now I have found favor in thy sight, pass not away. Huwag mo kong lalampasan, Panginoon. Pass not away. I pray thee from thy servant. Ito ang kailangan natin, mga kapatid. Pag ang Panginoon nagpakita at panahon na para magpakita sa mga anak ng Diyos na handa na sa nalalapit na pagpapakita at pag-agaw ng Panginoon. May mga puso sila, Panginoon, ako yan ang lagi kong dalangin. Lord, wag mo kaming lalampasan sa dakong ito ng nabwa. Dito sa La Purísima, ayaw ko masayang, Panginoon, yung paglilingkod namin. At tingnan niyo, mga kapatid, meron kapahayagan si Abraham, meron siyang mapagpakumbabang puso. At anong nangyari? Nag-fellowship sila. At habang sila'y nag-fellowship, hallelujah, nagpasimulang magsalita ang Panginoon. Sabi niya, ililihim ko ba kay Abraham ang mga bagay na aking gagawin? Yamang siya'y magiging isang malaking bansa. Magkakaroon ng mga pamunuan at kaharian dahil sa kanya. Diba? Nasa Bible yan, mga kapatid. Magkakaroon siya ng mga anak at ang kanyang mga anak ay magiging malaking bansa at magiging kaharian at sila'y mamumunos sa lupa. Ano nakikita ng Panginoon doon, mga kapatid? Yung millennium sa panahon natin, typology. Diba? Habang kinakausap ng Panginoon ang nobya sa mga huling araw na ito, alam ng Panginoon na ang nobya, ang iglesia, ay magiging isang malaking kaharian sa millennium. Magiging isang malaking syudad sa panahon ng New Heaven and New Earth, the New Jerusalem. Kaya tingnan nyo yung pagtitipo, makikita natin ito sa panahon pa ni Abraham. Kaya lahat ng gagawin ng Diyos, hallelujah, ay ipinahayag ng Panginoon kay Abraham na nobya sa pagtitipo. Kaya alam ni Abraham kung anong mangyayari sa Sodoma at Gomora. Andon ang kanyang kapatid na si Lot, pamangkin. Di ba? Kapatid sa pananampalataya. Kaya nang malaman ni Abraham kung anong mangyayari sa Sodoma at Gomora, namagitan siya. Sabi niya, Panginoon, kung gugunawin mo ang Sodoma at Gomora, andon ang aking mahal sa buhay. Andon ang aking kapatid sa pananampalataya. Andon ang aking pamangkin. Kung meron po bang 50 natatalikod sa kanilang kasalanan at maglilingkod sa iyo, pipiliin ang katwiran, susunugin mo pa rin po ba ang Sodoma at Gomora? Sabi ng Panginoon, alang-alang sa 50, hindi. At nag-isip si Abraham, siguro pasok na doon si Lot. Doon sa 50, pasok si Lot. Pero nagbakasakali pa rin si Abraham. Sabi na, Panginoon, paano kung 45 lang, nagkulang po ng 5, yung 50? Gugunawin niyo, kasi may mga mahal din sa buhay si Lot. May mga naging kaibigan din siya. So ganun yung kaisipan ni Abraham, mga kapatid.
Yung pamamagitan niya, bagamat alam niya na ang buong Sodoma at Gomora ay masama at handa ng lipulin ng Panginoon, pero nag-isip-isip pa rin siya. Si Lot, ang kanyang asawa at mga anak, 4. Baka may naging matalik na kaibigan din si Lot. Meron siyang mga naging kasamahan doon. Baka umabot sila ng 50. Kaya Panginoon, kung meron pong 50, gugunawin mo ba? Sabi ng Panginoon, alang-alang sa 50. Hindi. Sabi ni Abraham, Lord, kung mabawasan ng 5 at 45 na lang, gugunawin niyo pa rin po ba? Sabi ng Panginoon, hindi. At nag-isip-isip ulit si Abraham, mga kapatid. Hanggang sa naging 30, naging 20, at naging 10. Sa kakaisip ni Abraham, baka hindi makapasok si Lot. Baka magkadamay-damay pa. Kasi doon sa iniisip niya doon sa 50, ay hindi umabot sa 50. Sa 45, sa 30. Pero inisip niya siguro meron ng 10. Meron na sigurong 10 na handang sumunod sa Panginoon. Kasabi niya, Lord, sa huling pagkakataon, kung merong 10 mangmang na nandun. Foolish virgins. Hindi naman ganun eh. Diba? At least nakukuha yung pagtitipo natin. Kung meron doon 10, Panginoon. Sabi ng Panginoon, alang-alang 10, hindi. Pero kung nabasa na ni Abraham yung talinghaga ng parables ng 10 virgins, baka sinabi niya, Panginoon, paano kung 5 lang? Pasok sana, di ba? Hindi sana matutupok yung Sodoma at Gomora. Kasi 4 sila, yung pamilya ni Lot. Kaya confidence na si Abraham na merong 10 na manunumbalik sa Panginoon, pero hindi nangyari, mga kapatid. 4 lang. At dahil 4 lang, sinunog ng Panginoon ng Sodoma at Gomora. Pero may warning. Nasa chapter 19 na yan, mga kapatid. Merong warning sa pamilya ni Lot na kahit anong mangyari, huwag kayong lilingon sa Sodoma at Gomora. At mula doon sa 4, yung nanay, naalala yung laman sa ref. Diba? Naalala yung mga pagkakautang, yung mga loan, at yung kailangan sa eskwelahan, at mga kamag-anak at kung sino pa na masyadong madamdamin, at yung mga kamaritis niya na naalala niya at yung mga ari-arian na iwan. Anong nangyari? Lumingon si Mrs. Lot at siya'y naging estatwang asin, mga kapatid. Pero bago yun nangyari, nang nagkakaroon ng rapture, nang maranasan ni Abraham ang rapture together with the Lord, kasi nga yung fellowship, ano bang ibig sabihin ng rapture? Matinding kaligayahan. Habang nire-reveal ng Panginoon kay Abraham ang mga bagay na gagawin niya, matinding kagalakan ang nararanasan ni Abraham. Nagkaroon siya ng pakikipagsalo sa Panginoon. Tipo ng rapture. Pero habang si Abraham at ang Panginoon ay nagsasalo-salo, nagkakatuwaan, ang 2 sugo, ang 2 anghel, mensahero, ay pumaroon sa Sodoma at Gomora. At typology yan sa 2 propeta. 2 sugo, mensahero, na after the rapture, di ba? Merong 2 propeta na pupunta sa Israel para tawagin ang mga foolish virgin na nandun. May mga Kristiyano doon at ang 144,000 Jews and the rest ng mga Hudyo. Pero nang dumating ang 2 anghel, mga kapatid, tingnan nyo. Dahil kulang sa kapahayagan si Lot, masyado siyang naabala sa ganda ng Sodoma at Gomora. Masyado siyang naabala ang kanyang sarili sa ganda ng kanyang mga negosyo sa Sodoma at Gomora. Ang ganda po ng mga negosyo sa Sodoma at Gomora. Ang dami pong opportunity sa Sodoma at Gomora. Nakita ni Lot ang patubigan. Sabi ni Lot, magandang magnegosyo ng patubigan. Nakita ni Lot ang kagandahan ng mga pananiman. Sabi ni Lot, pagtatanim ako. At naabala ang kanyang sarili sa ganda ng lugar, sa impluensya ng mga tao na nandun, mga kapatid, kayong kanyang spiritual na pabayaan niya. Napabayaan niya yung kanyang spiritual, mga mahal kong kapatid, na hindi kagaya ni Abraham. Kaya naman nang dumating ang 2 sugo, napagkamalan pa niyang, di ba? Hindi niya nakilala. Try to imagine, ang nakita ni Abraham, 3. At ang nakita ni Lot ngayon ay 2. At ang sabi ni Lot, mga kapatid, kung babasahin sa Genesis chapter 19, verse 1, kung ako kakamali, sa Meran, verse 1 and 2, tingnan natin.
Nang dumating ang dalawang anghel, verse 2, sabi ni Lot, mga kapatid, it is said, "Behold now, my lords, turn in, I pray you, into your servant's house, and tarry all night, and wash your feet, and ye shall rise up early, and go on your ways." And they said, "Nay, but we will abide in the street all nights." Alin yung mas masayang pagkikita? Yung pagkikita ng dalawang anghel kasama si Lot, o yung pagkikita ng Panginoon at ni Abraham? Diba? Wala. Inugasan lang ni Lot yung paa. Tapos sabi pa niya, "My lords." Mahirap magkaroon ng dalawang persona ang Diyos dito. Pag nahihirapan kayong manalangin, Ama, Panginoon, my goodness, sino bang tinatawagan niyo? Nasa kahabaan na kayo ng panalangin, nagkakalito-lito kayo kung sino pinapanalanginan niyo, kung ang Ama ba ay iba sa anak at paano sila nagkakaisa. Mga kapatid, pag hindi natin lubos na naintindihan ito, isa lang ibig sabihin, kulang kayo sa pagbibigay at paglalaan ng panahon sa Diyos. Kulang kayo sa pakikinig, pagre-review, pag-aaral, pagbabasa, pananalangin, pagbubulay, pag-aayuno. Alam nyo kung paano na-reveal to kay Brother Ryan. Hindi ko naman sinasabing gayahin nyo si Brother Ryan. Pero ang pwede nyong gayahin sa akin, kailangan nyo ng oras at panahon para makilala ang Diyos. Hindi man kayo mag-ayuno kung hindi nyo kaya. Manalangin kayo, magbasa kayo, mag-review kayo, mga kapatid. Salamat nga kay Brother Ochot nung nakaraan, out of nowhere. Sinare niya yung presentation natin ng Godhead sa youth ministry. Thank you, Brother Ochot. Out of nowhere. Na-share ni Brother Ochot yung Godhead presentation dito sa office. Kaya ang nakakaalam kung lubos yung kilala ang Panginoon. Mga kapatid, kapag lubos natin kilala ang Panginoon, handa tayo magpasakop sa Kanya. Ikilalanin natin ang Kanyang pamunuan. Ako hindi natin naabutin, mga kapatid. So sabi ko nga doon sa bulan, sinurkat ko na ito. At ayokong shortcutin dito kasi masasayang yung mga mahalagang bahagi, lalo pag pinag-usapan ng home church. Kasi isa ito sa suliranin na nakita ko, habang nagbubulay ako, habang tinitingnan ko yung kondisyon ni Brother Clemente, ni Pai Clemente, ni Sister Chari, sabi ko, ano kaya ang kondisyon nila? Diba? Hindi sila magkakaroon ng confidence. At tayo rin naman, full confidence, kung hindi malinaw sa atin at sa kanila kung ano sila dito. Ang alam ko, in-endorse sila, tayo, pinababayaan lang naman natin kasi sabi naman ni Pastor June, habang wala silang simbahan, dito muna. At in case naman magkaroon, at ang nakikita ko nga sa pagbubulay ko, mga kapatid, every time na tawagin sila ni Pastor June, pupunta sila doon na hindi naman nagpapaalam sa atin. So, mahirap yon. Kaya kahit man ako, gusto ko yung puso ko ay talagang hindi puli. Paano ko action kay Brother Clemente, pero ang tinitingnan ko na lang ay bilang kapatid pa rin sa pananampalataya. Kung may problema man tayo at hindi pa settle, malinaw ang home church at ilang mga sabihin natin paraan na nais ng Panginoon, bahala na ang Diyos. So, hindi natin maaabot yung ilang pang mga bahaging mahalaga, mga kapatid. At ayaw ko rin pong magmadali. At iisa-isahin pa po natin yung mga talatang binasa natin. Yung 2 Peter from verse 6 to verse 10, merong 8. Tinake notes ako diyan. At ang Luke 17, 28 to 30, andyan yung Son of Man na pagre-reveal. May kinalaman na sa Godhead, sa unity ng bride at ng groom. Hindi na po natin naabutin. So, introduction na lang muna tayo ngayong gabi. At ayaw ko rin kasing mag-preach kasi baka madamay sila andun sa labas. So, kaya ang Diyos na po ang bahala, mga kapatid. Sana yung mga napakinggan nyo sa gabing ito, kahit papaano ay mahimok kayo ng salita ng Panginoon na magbigay ng panahon sa Kanya. Tingnan nyo kung anong nangyayari sa ating kapaligiran, mga kapatid. At alam ko, may mga bagay akong ipinahayag ngayong gabi na pwede nyong pagbulayan, dalhin nyo sa inyong mga tahanan at idulog nyo sa Panginoon. Pagpalain kayo ng ating Panginoon sa gabing ito, tayong lahat ay magsitayo, mga kapatid.